Hello everyone, good morning from New Zealand. This is Mama Jing. Gusto ko lang sagutin yung mga pumapasok sa video ko, yung mga nagko-comment at nagtatanong regarding sa cross country. Mas marami kasing nagtatanong regarding kung paano sila makapag cross country. May iba na galing sa UAE, may galing din sa Saudi Arabia katulad ko. First of all, yung pag cross country, parang pag-travel lang kasi natin yun from other country to other country. Hindi tayo nanggaling sa Philippines. Pero ang pinakauna natin gawin, kagaya kung gusto nyong pumunta ng New Zealand, mag-cross country kung saang bansa kayo ngayon, first is kailangan nating magkaroon ng working visa or kahit anong visa papunta sa bansang yon. Pinakamadali talaga is pag makahanap kayo ng working visa, makahanap kayo ng mag-sponsor sa inyo sa bansang yon, mag-sponsor ng working visa para sa inyo. Pwede rin naman yung visit visa, pero sugal kasi yon, hindi tayo lahat pareho ng swerte. Yung iba siniswerte na nanggaling sa ibang bansa, nag-visit visa going to New Zealand, at pagdating dito na sila nag-a-apply or naghahanap ng employer na pwedeng mag-sponsor sa kanila at mapalitan ang kanilang working visa, at makahanap sila ng company na mag-sponsor sa kanila at mapalitan ang kanilang visit visa to working visa. Pero as I said, hindi lahat pareho ang swerte. Paano pag susugal tayo ng visit visa at pagdating dito sa New Zealand ay mahirapan tayong makahanap ng trabaho. Kaya mas maigi talaga habang nasa ibang bansa kayo ngayon at dream nyo talagang mag New Zealand, as early as now, maghanap na kayo ng pwedeng mapasukang trabaho dito. For example, kagaya ng ginawa namin, visit kayo sa seek.com. Meron din namang ibang mga site dyan, pero yung seek.com lang kasi ang na-try namin. So, sa seek.com, pwede kayo doon maghanap ng trabaho. May mga makikita kayong company doon. Nakasulat naman doon kung nag-sponsor sila offshore. Parang ganon. Doon na kasi tayo sa pinaka-sure na paraan. Yung paghahanap ng mag-sponsor sa atin sa bansang pupuntahan natin para makapag-cross country. Then, ang mangyari pag makahanap na kayo ng trabaho, makahanap na kayo ng employer, sila yung magbibigay sa inyo ng tokens para makapag-apply kayo ng visa. So, ganun yun. Tapos, pag-a-apply ng visa, nakasulat naman dyan kung ano ang mga requirements. Kadalasan, yung mga identification ninyo, yung medical, kasama yan. Mga police clearance, NBI, yan ang mga pang proof ng ating identification. At syempre, ando na yung mga kontrata sa company na ina-applyan natin. Di siya ganun kahirap. Ang pag-process ng visa, hindi ganun kahirap. Ang pinakaunahin natin is makahanap tayo ng employer na mag-sponsor sa atin at makapagbigay ng tokens para maka-apply tayo ng visa papunta sa bansang gusto nating puntahan. Kung hindi pa tapos yung kontrata ninyo, so one step at a time. Habang patapos na yung kontrata ninyo or mas pag malapit na yung expiration ng mga ikama nyo or ano ba yun, try nyo nang maghanap. Try nyo nang maghanap ng trabaho habang andyan pa kayo. Huwag kayo basta bibitaw sa trabaho ninyo hanggat hindi kayo makahanap ng bagong trabaho sa ibang bansa. Kasi magiging risky yun, magiging stress. Wala ka ng trabaho tapos hindi ka pa sure kung may mahanap kang trabaho sa ibang bansa. Ganun lang ang pag-cross country. Basta pinakauna natin gawin is makahanap tayo ng mag-sponsor sa atin ng visa papunta sa bansang yun. Then the rest will follow na. Sana nasagot ko yung mga tanong, although nagre-reply naman ako doon sa mga nagko-comment talaga sa video ko. And anyway, thank you for subscribing and for viewing my videos. Thank you so much. Sana makatulong tong video to para malinawan kayo paano ba gagawa ng steps para makapag-cross country sa New Zealand. And kung may tanong pa kayo, just feel free to comment below kasi pag may time ako, sinasagot ko talaga yung mga comment niyo at doon din ako kumukuha ng new topic para sa aking next content. Thank you so much! Have a nice day, everyone!